sa Double B. Ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Magandang umaga po si Mike Enriquez po ito sa pagpapatuloy ng serbisyong totoo ng Super Radio DCWB. Inumpisa ni Melo del Prado. Ngayon po ay tayo po ay napapanood na po ng live sa GMA News TV, radyo na, TV pa. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy. Tuloy-tuloy po ang daloy ng mga balita para po sa Biyernes ng umagang ito, ikabalong araw ng Setyembre, taong 2017. Alam naman natin, kung ito, no, meron pasado na ito, di ba? Hindi na matutuloy yung eleksyon ng barangay? Hindi na, no? Ano bang sitwasyon dyan? Yung eleksyon daw sa barangay, mga kapuso, maaaring maging nasa second reading pa. Hindi pa na ipapasa sa Kamara de Representantes. Pero mukhang ganun no? Mukhang ganun ang direksyon ng mga kongresista, no? Na wag na muna ituloy yung eleksyon ng barangay. Tsaka ng SK, ng Sangguniang Kabataan, mga kapuso. Merong pong dating opisyal ng COMELEC na may babala tungkol dyan sa pagpapaliban ng eleksyon sa barangay at SK o Sangguniang Kabataan. 15 minuto makalipas sa kaalaman ng umaga. Si Cecil pala ito. Cecil Villarosa, pasok! Kung matutuloy, Mike, ang pagpapaliban ng barangay at Sangguniang Kabataan elections na nakatakda sa October 23, mas pabor ang dating commissioner ng COMELEC na gawin ito sa Mayo ng susunod na taon. Ginawa ni dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal ang pahayag sa harap na nakabingding panukala na huwag ituloy ang barangay at SC elections ngayong taon. Ang Kamara de Representantes nais itong gawin sa Mayo ng susunod na taon, pero ang Senado pabor naman na ito ipagpaliban sa October 2018. Pero ayon kay Larrazabal, kung iuurong sa Oktubre ng susunod na taon ang barangay at SC elections, malaki ang magiging epekto nito sa paghahanda para sa 2019 midterm elections. Mas mabusisi umano ang paghahanda sa 2019 elections dahil ito ay gagamitan ng computerized na sistema, hindi gaya ng barangay at SC elections na mano-mano. Katapusin umano ng sapat na panahon ang COMELEC para paghandaan ng mahusay ang bohan sa 2019 kung itatakda sa Oktubre ang eleksyong pang-barangay. Oktubre rin ng susunod na taon, nakatakda ang paghahain ng kandidatura para sa mga tatakbo sa 2019, kaya hindi malayong maging magulo o mahati ang atin ng COMELEC. Ang inyong kapuso sa Villarosa ng GMA Super Radio DWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Ito, ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Bagong anggulo naman ito, mga kapuso. 16 minuto makalipas sa kaalaman ng umaga. Ayon po sa Southern Police District, ito po ay nakakasakop dito sa Metro Manila. Southern Police District, nakakasakop yan sa mga lungsod ng Pasay, Parañaque, Makati, ibang ganyan lugar. Southern, Katibukan. Politika raw ang sa likod dito, mga papatay. Ano man ang dahilan, patay pa rin yan. Patayan pa rin yan. Divine Reyes, pasok! Mike, para kay Southern Police District Director Chief Superintendent Tomas Apolinario Jr., hindi pa ganon kadesperado ang mga politiko sa bansa na magsagawa ng mga pagpatay sa layon lamang na masira ang kampanya ng gobyerno laban sa iligal na droga. Ayon sa opisyal, higit nilang pinaniniwalaan din ang posibilidad na ang mga personalidad na may kinalaman sa operasyon ng iligal na droga rin ang nasa likod ng tinatawag na extrajudicial killings. Nakatatanggapaan niya sila ng mga impormasyon na mga sindikato ng iligal na droga rin ang nagpapatumba sa kanilang mga kabaro dahil sa tamang hinala. Sinabi pa ni Apolinario na nabuhay ang mga pagpatay dahil nagkakasikipan na ng bentahan o mga transaksyon ng iligal na droga, bunsod ng pinalakas ng gera ng pamahalaan laban dito. Ano pa man yun, Divine? Patayan pa rin yun. Patayan pa rin, Mike. Trabaho pa rin ng mga pulis na solusyonan yun. Lutasin, imbestigahan yun. Tama Divine. ka dyan, Mike. Tama ka dyan, Mike. At kailangan may isagawa sa lalong madaling panahon dahil humahaba na listahan ng Mike. Naman. Yung mga kaso na hindi pa alam kung ano ang motibo. Uso ngayon yung termino. Uso ngayon yung mga salitang death under investigation. Joseph. Ang dami ng parami. Araw-araw nadadagdagan. Totoo, Mike. Araw-araw, gabi-gabi may nangyayari. May mga itinutumba at hindi alam kung ano talaga ang motibo. Ang inyong kapuso, Divine Reyes, GMA Super Radio, DCWB, walang kinikilingan, walang pinuprotektahan.
ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Pagkatapos po ng Amerika, Australia, ngayon naman China, mga kapuso, mag-aambag daw ng pondo, magbibigay daw ng pondo para magamit sa pagpapatuloy na bakbakan sa operasyon na militar diyan po sa Marawi, laban po sa mga Aute ISIS. Ganap na pong 18, pumatak na po rin 19 na minuto na po makalipas sa 6 ng umaga. Narito po ang balita ni Rod Vega tungkol sa tulong ng China. Diyan sa laban kontra sa mga Aute ISIS diyan sa Marawi. Rod Vega, pasok! 5 milyong pisong pondo ang binigay ng People's Payat. Republic of China. Payat. Payat to, Mike. Payat. Pero Kayang-kaya na payat. Daming pera ng mga Chino ngayon. Huwag ka mag-alala, may dagdag pa to. Pauna pa lang ito, ha? 5 billion pesos na pondo para naman sa patuloy na operasyon ng Armed Forces of the Philippines laban sa grupo na Mauti sa Marawi City. Ito ang inihayag ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año. Mismo si Chinese Ambassador Xiao Jinhua ang nagpabot nag-abot ng cheque kay Año sa isang simpleng seremonya sa Hall of Flags dito sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines. Ang nasabing pondo ay pauna pa lamang dahil may kabuang 15 milyong pisong donasyon ang inihanda ng bansang China para naman sa rehabilitasyon ng Marawi City at ito'y ibibigay bago matapos ang taon 2017. Ang naturang 50 million pesos ay gagamitin po sa pagdideliver ng mga engineering equipments na kailangan para naman sa pagbangon ng Marawi City. Ang inyong kapuso, Rob Vega ng GMA Super Radio, DCW yung kinikilingan, walang pinaprotektahan. Ito, ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Oras po natin ay alas 6:20 at 30 segundos. Sa hirap po ng buhay ngayon, dapat masinop tayo, dapat wise tayo lahat pare-pareho sa pagbili natin ng mga grocery item para sa mga weekend ngayon, no? Panahon ngayon ng bilihan sa mga grocery. Panahon ngayon ng pag-ikangan ng mga Pilipino pag-go-grocery. Mga kapuso. Excuse me po. Kayo mga nag-grocery para sa pamilya ninyo. Dito po, mura na yung presyo ng mga mabibili nyong mga grocery item dito po sa Ultra Mega Supermarket, lalo pa nilang pinamumura. May promo sila dyan, dami. Mga kapuso, kaya mura. Kung nagdinegosyo kayo, mga kapuso, nako, laki na yung tutubuin ninyo, mas malaki. Kung kayo ng grocery item para sa pamilya ninyo, laking tipid, mga kapuso. Lahat ng grocery item na kanga ninyo, nandyan sa Ultra Mega Supermarket na yan, mga kapuso. Tandaan nyo ang pangalan na sinasabi namin dito, Ultra Mega Supermarket. Ang presyong pangnegosyo. Ito po, marami pong sangay ang Ultra Mega Supermarket, parami. May mga sangay sila sa Muntinlupa, Divisoria, Sangandaan, Deparo, Novaliches, Antipolo, Sapangpalay, Balagtas, Baliwag, Dasmariñas, Montalban, General Trias, Naik, Rosario, Padre Garcia, Tanawan, Lower Bikutan, Tagaytay at Isabela. Kung gusto niyo masulit yung budget ninyo, kesa budget niyo para sa pamilya o kaya para sa pagdinegosyo niyo ng mga mini grocery at mga sari-sari store, para sulit. Mura na, pinamumura pa yung presyo sa Ultra Mega Supermarket kayo mamimili ng mga grocery items. Sigurado po matitipid ninyo. Garantisado, mababa ang presyo. Oras po natin, alas 6:22 at 30 segundos. Kapuso, ito ang tips para mapangalagaan ang inyong bahay habang nagbabakasyon kayo sa ibang lugar. Tiyaking nakakandado ang lahat ng pinto at nakasara ang mga bintana. Ibilin sa mga pagkakatiwalaan ng inyong bahay. Kung maaari, maglagay ng CCTV o burglar alarm. Huwag mag-iwan ng note sa gate o pinto na nagsasabing nagbakasyon kayo at walang naiwang tao sa bahay. Huwag mag-iwan ng furniture o appliances sa labas ng bahay. Ingat bahay tips para sa mga magbabakasyon. Atid sa inyo ng Double B sa News TV. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Double B. Hoy! Mahal matulog, mahal ang tuition. Guys, break muna! Gawa ng brownies!
paborito ni Mika. Magbenta na with Alaska Condensada. Delicious and creamy para sa sarap na bentang-benta. Konting extra for the future. Now's the time magnegosyo sa nag-iisang Alaska Condensada. Ang Lady's Choice Meaty Spread may real meat, kaya mas malaman at mas masarap ang bonding sa umaga. Malaman, linamnam. Hi! Headbands? Yeah, ibibenta ko sa Summer Bazaar. Boho, look. Bagay sa long hair mo. Sayang, sa akin na ikli. Pahabain mo. Kaso dahil weekly ends, pinapagupit ko. Try this. Sunsilk with biotin nourishes hair to be strong as it grows. Wow! Ang haba! Haba kadabra! Next, ganito naman kahaba. Game! Sunsilk strong and long. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Dalawa o tatlong stab wounds po niya ay merong pang tissue reaction. So, namumula pa yun, dalawa o tatlo po yun. At yung iba po ay wala na. Ang ibig sabihin po noon, yung iba ay patay na siya nung in-inflict. Double murder and violation of anti-torture law. Dahil dalawa ito. Yung sasabing alibay na ng hold up, assuming without admitting, hindi dapat ganito ang ginawa sa dalawang ito. Saksi sa Double B. Merong ibang mga senador sinasabi, itong si Senador Antonio Trillanes, ang sabi niya, may connection daw sa triad. Itong si Vice Alcalde Paulo Duterte ng Davao. Yung triad, yung po parang mafia ng China mga kapuso sindikato, gang, triad, mafia, parang katorsyo ng mafia ng China, mga kapuso. Oras pa natin, alas 6:26. Ito ang balita tungkol sa support. Support? Support. Yung pagdirig kapon sa Senado, mga kapuso. Nimpa namin pasok, nimpa. Mike, hindi naniwala ang ilang senador sa paratang ni Senator Antonio Trillanes na miyembro ng International Drug Syndicate, Davao City Vice Mayor Paulo Duterte, lalo na't ang sinasabing pruweba ay ang Diamond Dragon tattoo sa likod ng katawan ito. Ayon kay Senator Tito Soto, baliwalain na lamang at huwag kagatin ang ganitong mga imposibleng istorya. Sa kanyang impormasyon, bilang dating chairman ng Dangerous Drugs Board, ang triad sa China at Hong Kong ay para lang sa proteksyon ng mga negosyo roon, kabilang ang night spots at valleys. Ang droga, kontrolado raw ng Bamboo Gang, 14K Gang at Xi Yian Group. Kaya mali ang intelligence report na sinasabi ni Trillanes. Dinaan naman ni Senator J.V. Ejercito sa biro ang bintang ni Trillanes. Sa kanyang social media account, ipinakita ni Ejercito ang tattoo sa kanyang kanang braso. Total daw ay gusto makakita ng tattoo ng kanyang kasamahan. Ang sabi niya, yung tattoo sa kanyang braso, pruweba na miyembro siya ng grupong Magdiwang, hindi ng grupong Magdalo. Sa bahagi naman ni Senator Ping Lacson, gusto muna niyang makita ang kinaragsawan man kay... Para mga clown? Sa bahagi naman ni Senator Ping Lacson. Daig para mga batang malilinggit din pa. Ano ba yan? Republika ng Pilipinas. May Senator Ping Lacson, gusto muna niya makita yung intelligence report na pinangahawakan ni Trillanes. Sabi niya, kung authentic yun at credible ang pinanggalingan, dapat imbestigahan. Pinagtawanan naman ni Senator Richard Gordon yung paratang ni Trillanes dahil para sa kanya, napaka-imposible na magpalagay pa ng tato ang magmimiyembro sa sindikato dahil kung ganito, hindi na makakapunta sa ibang si Paulo Duterte. Sabi niya, baka tato pa ng sige-sige at ng okso ipalagay, pero kung maglalagay pa daw ng triad, katawa-tawa na. Ano ka puso? Tika pa. Ay, sa pagdirig kahapon. Supot Anong ginawa ni Duterte doon? Ano ginawa ni Duterte doon? Tsaka ni Tony Carpio, umupo lang doon.
Nag-invoke ng right to privacy, right to remain silent, ng kanilang karapatan sa back secrecy law. Yung mga senador naman, oo, nagkuhan din, nag-right to privacy rin, tumahimik din. Ha? Di ba? Napansin mo? Ha? Akala ko right to be, ano ba? Akala natin in aid of legislation. Ano pa, ha? Ano pa lang nangyari? Ang tawag dyan, yung mga quitis, alam mo yun? Yung mga quitis, yung mga paputok, ang tawag dyan, nimpa, ay support. Tinanong namin si Senator Trillanes immediately after ng hearing kung anong itsura ba nung tattoo na hinahanap niya. Meron ba siyang sample picture? Sabi niya, wala. Makikita naman daw yun sa Google. Sus Mariose po, pagdinig ng Senado, pinag-uusapan nila, tato. Naman talaga naman. Salamat din pa. Yes, Mike. Basta yung tungkol dun sa tattoo, hindi daw yan ipoporso ng Blue Ribbon Committee dahil hindi yan kasama sa mandate ng komite. Kung gusto daw iporso ni Senator Trillanes yung drug triad connection ni Paulo Duterte at yung pagkakaroon nito ng malaking yaman, di umano sa bank accounts nito, dapat sa ibang komite mag-file na lang ng panibagong resolusyon si Senator Trillanes. Sa inyo kapuso, Name Fa, Ravelo ni Jenny, Super Radio, DZWB. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. At last on the ground, you in midair. Senador ng Republika ng Pilipinas. Send in the clowns. Send in the clowns. Nakdaman talaga ng mga clowns. Senate bliss. Senate bliss. Don't you approve? One who keeps tearing. Tatulad. One who can't move. Excuse me po. Tatulang pala ang pag-uusapan eh. Punta kayo sa Bilibid, doon kayo mag-hearing. Ang dami ron, kalimat kanan. Puro kayo clown. Just when I stopped opening doors. Puro kayo clown. Sayang namin sa inyo kami mga taong bayan. Kami mga nagbabayad ng tax. Sayang ang mga benepisyo ninyo. Sayang ginagastos namin. Ginugugol yung kuryente. Merienda ninyo. Takalian ninyo. Sweldo ng mga tauhan ninyo. Sana pupunta yan. Ano kapalit niyan? Naghahanap kayo ng tato. Baka naman talaga. Buset! Ito ang sama-sama nating pagiging. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Oras po natin, alas 6:31 at 30 segundos na po. Mga kapuso, gusto bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryente-tipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, tiyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Double B. The best travels are about tastes. The flavors that spell diversity. Cuisines steeped in tradition, yet infused with modern touches and street food. Provide an opportunity to savor, bond, and immerse in a gastronomic adventure. Taiwan, not just a destination, it's an experience. Pinapay sa bahay, pag di natuyo, bumabaho. Use Downy! Mas mabilis matuyo ang labada. Kaya tanggal ang baho at pahurap ang bango.
FDA-approved Bonakid Preschool 3 Plus may new look. At increased levels of key nutrients for growth, energy, and immunity. Now with nucleosides. Yan ang pinatatag na Triple Boost formula. Para sa mas matatag na paglaki ng mga batang 3 pataas, try ang mas pinatatag na Bonakid Preschool 3 Plus. Itinatatanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Double B. To mislead the investigation about the disappearance nitong victim. No? So, tinapon din nila ito sa ilog, di ba? Kasi siyempre may tubig, tsaka mahirap yung ebidensya, mangalap ng ebidensya. No? Wala namang struggle doon sa crime scene, no? Na magpapatunay na he was killed there. Double murder and violation of anti-torture law. Dahil dalawa ito. Yung sasabing alibay na ng hold up, assuming without admitting, hindi dapat ganito ang ginawa sa dalawang ito. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Double B. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Alas 6:35, hinigpitan po ang seguridad ng mga sibilyan sa Marawi kasi nga po ang problema naman ngayon sa Marawi, panibago, nagdaksa naman yung mga ligaw na bala. Doon sa Mindanao State University, kailan ba nangyari ito, kahapon o nung makalawa? May tinamaan po ng ligaw na bala sa MSU, patay. Live mula sa Marawi, narito ang balita ngayong umaga ni Benji Liwanag. Benji, pasok! Mike, nasa labas ako ng Mindanao State University. Ilang metro ko dun sa area kung saan dun tinamaan yung kahapon ay isang tao. Ito'y trabahador ng Civil Service Commission. Pero hindi na muna kami makakapasok. Pansamantalang isinara itong gate ng MSU. Pero yung mga estudyante sa loob nandun. Pag naman natin, tuloy ang klase pero pinag-iingat sila dahil may mga bumabagsak nga mga bala dito mismo sa aming kinalalagyan itong sa labas ng Mindanao State University at ito yung sa mga iba din pang mga lugar dito. Sa tapat nitong MSU, Mike, nakatayo din ako rito. Ito yung isang IBM Siena Integrated School Foundation. Ito ay isa sa mga paaralan nito na binuksan na rin para sa mga estudyante. Ito'y pribadong eskwelahan, Mike. At may bumagsak din na bala kahapon din dito. Kahapon namatay. Dumating na nga yung panahon na pinangangambahan ng militar na maaaring tumindi pa ang pagbagsak ng ligaw na bala dito sa loob ng lungsod ng Marawi. Ito'y kasunod na rin sa pagkakasuwingan ng isang empleyado ng Civil Service Commission at pagkakasugat ng isa pa sa MSU. Ang nasawi si Marvin Ablando, yung Assistant Director ng Civil Service Commission Autonomous Region in Muslim Mindanao, ARMM. Habang sugatan naman si Sandra Arnica Usman, ang Director ng Civil Service Commission dito rin sa ARMM. Si Ablando na napuruhan ng bala sa ulo ay diniklarang dead on arrival habang nataptisan naman sa ulo din itong si Usman. Iisang bala lamang yung tumama sa kanilang dalawa. Galing ang dalawa sa loob ng MSU, lunan ng isang Toyota Innova, papalabas na ng MSU ng tamaan ng bala. Sa kasalukuyan, ipakpak pa rin si Usman. Sa ngayon, naghihigpit na sa mga sibilyan at mamamayan na nakakarating sa iba mga lugar dito sa Marawi ang bala. Ang paghihigpit ay makaraang mangyari ang insidente. Isang bala din yung nakita ko, Mike, dun sa hindi kalayuan dito sa aking kinalalagyan. Hindi ko alam kung kailan bumagsak itong bala na ito. Pero yung ligaw na bala dyan sa Mindanao State University, alam ba natin kung kanino galing yan? Galing ba yan doon sa mga terorista o galing ba yan sa hanay ng gobyerno, ng mga tropa natin? Okay, Mike. Walang makakapagsabi kung kanino galing. Yung 50 caliber. Dahil ang 50 caliber, Mike, kung ito'y tatansahin, ang umaabot ito hanggang 6 na kilometro mula ang layo ang pagka ito'y binabaril. Ang Mindanao State University ay nasa
3 hanggang 4 na kilometro. No? Sinasabi nga nila, paring 2, 3, 4 na kilometro ang layo sa main battle area. Main battle area, MBA. Pagka ikaw ay tumayo dun sa yung aking sinisipat pag umaga, Mike, yung pinapakita ko sa inyong video, Mike, yun ay sa MSU yun. Galing kitang-kita mo dun sa area, ng main battle area. Kaya nga, yun yung, kumbaga, sentro, nakatapat, halos yung Mindanao State University, dun sa nagaganap na main battle area. Kaya nga matindi. Sa ngayon, wala akong nakikitang mga estudyante dati dito sa labas meron eh. Hindi ko lang alam dahil maaga pa, pero alas 8 magbubukas yung klase. Pero kahapon, alas 7, ganitong oras nandito na ako, Mike. Ang dami ng tao, ang dami ng sasakyan. Pero pinag-iingat na itong mga tao, mahigpit pa rin ang seguridad. Live dito mula sa Marawi, ang inyong kapuso. Benji Liwanag, GMO, Super Radio, DJ Double B. Walang kinikilingan, walang pinoprotekta. Ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Magandang umaga po, Doktor. Sabi po ni Doc Chen sa kanyang text ngayong umaga. At sabi niya, alas 6:39:30. Ay, pumatak na po rito, alas 6:40 na po. Ang sabi ni Doc Chen, hindi ako nakinig kahapon sa coverage ng DCWB kasi ayaw ko sa Chubibo. Nahihilo ako. Ganun ba yun? Wala eh. Ganun. Sa patay. Kayo mga taga Ilocos Norte, magandang umaga po sa inyo, ha? Kayo mga taga Ilocos Norte, magandang umaga po sa inyo. Meron kayong long weekend, pero sa Ilocos Norte lang po ito mga kapuso. Kayong weekend na ito, long weekend sa Ilocos Norte. Bakit? Kasi po sa darating na araw ng Lunes ang 100 anibersaryo ng kapanganakan ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Magkakaroon din daw po ng paparty ang mga Marcos ayon sa balita. Magkakaroon din ng paparty ang mga Marcos doon sa libigan ng mga bayani, Weng. Punta kayo doon sa libigan. Dala kayo ng mga picnic basket. Sa libigan ng mga bayani. Ayaw ni Weng. Ang lakas ng galaw ng ulo ni Weng. Salvasyon. Inuulit po namin, pista opisyal po sa Ilocos Norte sa darating na Lunes, September 11, September 11, kapanganakan, ika-100, kapanganakan ni dating Presidente Marcos. Ang tawag ng mga Ilocano sa kanya si Apo Ferdi. Sa ibang panig ng Pilipinas, may pasok sa Lunes. Tama na yung mga long weekend. Kayod naman tayo, pare-pareho. Red juice. Kung nalaw ko na red juice. Red juice. Kasi po sabi ng mga eksperto, lumabas din sa pag-aaral ng Royal Society of Medicine ng Great Britain, meron pong mahigit 65 mga sakit. Mahigit 65 mga sakit ng pinanggagalingan, maruming bituka. Maruming malaking kolon. Malaking bituka, kolon ang tawag doon. Pag ganyan po marumi ang ating bituka, malaking bituka yung kolon, nagiging sanhiya ng kuminsan, yung ilan sa mga sakit na nakamamatay pa. Sinulat din po ito ng babasahing The Vegetarian Times. Sinulat din po nila ito. Itong resulta ng pagsasaliksik na ito. Kaya ang payo po ng mga eksperto, iinom tayo ng maraming tubig para regular, kine-cleansing, linilinis at nananatili malinis sa ating kolon o malaking bituka. Iinom na maraming tubig sa regular at parating kakain ng prutas at gulay na nakakatamad naman kuminsan. Tao lang tayo, hindi naman pwede talop tayo ng prutas. Mga kapuso, hindi ba? Hugas tayo ng hugas ng gulay. Ito, red juice. Itong red juice, mga kapuso, mahigit 30 po ang sangkap nito, puro natural. Puro natural po. Hindi po ito iba-ibang juice tapos hinalo-halo. Tulad ng mga drinks sa mga restaurant. Hindi po ganoon. Puro natural ang sangkap nito tulad ng pinya, mansanas, bayabas, green tea, aloe vera. May ubas ito. Barley, wheatgrass, ampalaya, lagundi, olive, kamatis, ginseng, sambong, blueberry, cranberry, orange, may bawang, may luya,
Mga kapuso, may bawang, may luya. May bawang, may luya. Ano pa? Marami. Sarap naman. Tsaka mga kapuso, ang ginagawa namin ganito pinapalamig muna ng gusto. Palamigin ng husto. Nako, sarap. At mararamdaman yung epekto nito sa bituka sa kolon. Pag regular po ang pag-inom ninyo ng red juice, mga kapuso, mararamdaman ninyo yung gaang ng pakiramdam ninyo sa sikmura ninyo at yung sa pagdumi ninyo, mga kapuso may epekto Mas masarap talaga ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban Ito, red juice. Mga kapuso, mabibili po ang red juice sa mga Mercury Drug at iba pang mga outlet nila sa buong Pilipinas. Oras po natin, 6:44. Mga kapuso, siguraduhing malusog at matibay ang ating pangangatawan lalo na ngayong tagulan. Ugaliing matulog ng hindi bababa sa 8 oras. Maglaan ng panahon para makapag-ehersisyo sa loob man o labas ng bahay. Huwag kalimutang uminom ng sapat na dami ng tubig araw-araw. Kumain ng masustansyang pagkain. Palakasin pa ang resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng vitamins. Alagaan natin ang ating kalusugan ngayong tagulan. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. I'm a chocolate lover, and I've tried chocolates from all over the world. But my favorite is here at home. Goya, world-class chocolate that I enjoy every day. Goya chocolates. Now, you wouldn't intentionally rob your car of power, right? Go ahead and start the car. Now try and drive away. This could happen over time. You're restricting your car's power to overcome friction in the engine. But Caltex with Techron's Clean and Glide technology is formulated to help maximize power by reducing friction and cleaning out deposits. Go ahead. Treat your car right with Techron. Tulong tayo, Ma! Mas maraming kamay, mas madali. Mahirap tanggalin to. Relax. Sige sa Breeze. May bisa ng 10 kamay na nagtatanggal ng mansya sa isang laba. Breeze. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. May nagsabi po sa akin yung kaibigan niya. Si MJ. Sabi po niya sa akin, kung umuwi daw po si Kulot kagabi. Sabi ko hindi. Ang sabi sa akin, nung umaga, manguhold up daw sila Sabi ko saan? Sa Taytay. Umuwi yung 3 dahil natakot. Yung 2 na lang ang tumuloy. Hindi si Kulot sumama ng kinabukasan ng 18. Bali, ang gumawa na lang yung car. Siya na lang ang nang-hold up sa taxi. Naniniwala ko ba kayo ng hold-upper si Carl? Hindi po. Gawa-gawaan lang ng taxi driver yun. Hindi naman kami patay gutom ng mga hold up yung anak ko Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB, Superradyo. Meron ka bang tattoo sa likod mo? Meron po, Mr. Chair. I can imagine it's a colored and dragon-like figure tattoo. Am I correct? I invoke my right to privacy, Mr. Chair. Okay. Well, ito pong informasyon na ito ay itong intelligence information na ito ay ibinigay sa akin ng isang foreign country
na ang sinasabi ay itong si Vice Mayor Paulo Duterte ay member ng Triad at ito, ang proof ng kanyang membership ay yung tattoo sa likod. Yan ang mag-i-explain ng lahat ng ito at merong mga competition among syndicate. They should not make allegations here without any basis because Triad is a very serious accusation. And they should not abuse any of the witnesses here. The law of karma will operate especially to those with evil intent. Naniniwala ako sa quote na yon. Naniniwala talaga ako at may karma talaga. Minsan naman, magiinuman kami. Kainuman ko po. Okay. Itong nababanggit, no? Kasi more than once na siya nabanggit dito. Sa tingin mo ba posible na may involvement siya sa pagpasok ng mga container sa port? Or sa tingin mo, hindi ito posible dun sa Charlie Tan ho na kilala ninyo? Your Honor, Mr. Chair, I think Charlie can best answer that question. Ito ang saksi sa Double B. Tinabla daw po na Malacanang yung panawagan ng senador na tigil na yung kampanya laban sa illegal na droga. Hindi naman natin pinatitigil yun eh. Talagang malaking problema. Sino ba nagsabing itigil yung laban sa droga? Ang issue yan yung patayan, mga kapuso, hindi yung droga. May droga, marami. Mga kapuso, kaya kung isap naiisip nyo, yung mga ordinaryong Pilipino, ito mga ordinaryong Pilipino, hindi kayo dyan mamarong dyan, mga may PhD kayo dyan. Mga kapuso, mga PhD, MPD, NPD, and DRMC. Lumabas kayo dyan sa EDSA. Tanungin nyo yung ordinaryong Pilipino, tatango yun. Pag sinabing okay ba sa'yo patayin yung mga pusher, yung mga drug lord, tatango yun. Di ba? Weng? Oo yun. Yung mga Pilipino, yung mga naglalakad dyan sa bangketa, yung mga nagtitinda dyan, yung mga tricycle driver dyan. Tanungin nyo, okay lang ba sa inyong patayin yung mga drug lord? Tulad ni Espinosa doon sa Albuera, tulad ni Parahinog doon sa Osamis. Ang sasagot sa inyo ng ordinaryong Pilipino, oo. Diyos sa inyo, pasok! Aminado ang Malacanang na may pangangailangan sa ngayon na repasuhin ang paraan ng pagpapatupad ng kampanya kontra iligal na droga ng pamahalaan. Gayunpaman, sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na hindi ito ititigil, lalo pa at porsigido si Pangulong Rodrigo Duterte na kung hindi man ito kayang tapusin ang sa loob ng kanyang termino, ay makontrol man lang ang pagkalat ng iligal na droga sa bansa. Ayon kay Abella, hindi maaaring itigil ang kampanyang ito dahil kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ang nakasalalay dito. May nauna ng panawagan si Senador Kiko Pangilinan sa Administrasyong Duterte na itigil na ang war on drugs kasunod ng nangyaring pagpatay sa menor de edad na si Kian de los Santos at ang 19 anyos na si Carl Angelo Arnaiz. Sa mga nakalipas na pahayag ni Pangulong Duterte mula nang nagkaroon ng mga insidente ng pagpatay sa mga menor de edad, iginit nito na hindi niya kailanman iniutos sa mga pulis na pumatay ng mga bata o nakatatanda na walang kalaban-laban, lalo pa kung nakaluhod na at nagmamakaawa. Binigyang din pa ng Pangulo na ipupursige niya ang paghahain ng mga kaso laban sa mga pulis na may kagagawan ng pagkamatay ni Kian de los Santos at tiniyak din ang patas na investigasyon sa kaso naman ni Carl Angelo Arnaiz. Nagbago na tono ni Presidente. Oo. Nung unang-una, bago pa lang siya presidente, mainit-init pa, ika nga. Tuesday. Ito, sabi ni Digong, nung bagong halal siya ng presidente, nagsalita siya sa harap ng mga polis. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Sagot ko, ano yun? Ano yung may tumulog na yun? Ang cellphone ko yan, cellphone. May pumasok na mensahe. Parang time tone na. Kanino yun? Sa'yo, sa akin? Sa akin. Ganun ba yan? Wala kami ganun dito eh. Low-tech pa kami dito. Ito Tuesday itong sabi ni Duterte, nung bago pa lang siya eh. Kayong matakot, sagot ko kayo. Pag merong nagdemanda sa inyo at kinasuhan kayo, sabihin nyo, punta kayo kay Duterte. Ito sabi niya, pakinggan natin mga kapuso. Bagong presidente pa lang siya noon. If they kill upon my orders, akin yan. That's mine.
Kapag lang ka ng subpoena ng ombudsman o ano, sabihin mo, padala mo kay Duterte yan. Akin. Ang sinasabi ko lang sa police and all law enforcement, huwag lang ninyo akong ipahiya by lying to me. If you have committed a crime for personal reasons, tell me the truth. I will help you. Pero kung ipalusot mo na utos mo ng gano'n, ikaw ang isunod ko. Kamakailan, Tuesday, nandiyan ka ba ba? Andito pa, Mike. Kamakailan, medyo iba-iba na, medyo bago-bago na sinasabi ng Presidente. Tama. Inabuso kasi yung una niyang pahayag eh. Lalo na nang umikting na yung issue tungkol sa pagkakapatay kay Kian. Tsaka kay Angelo. Yan. Kay Jello. Ngayon may pahabol na siya pag nagbibigay ng mensahe. Ito na, birada ni Pangulo. Always, there has to be the element of the performance of duty. And you do not kill defenseless persons. I'm sorry, but I will pursue the cases against the police, and if need be, they should go to jail. Wala akong inutos na patayin mo yung bata o matanda, and even the enemy on bended knees. The attacks about extrajudicial killing. Of course, we do not like it. And if you're into it, they go to jail. Baka ako pang babaril sa iyo. Ayan. Malinaw-linaw na siguro sa mga pulis yan. Baka siya parang babaril doon sa mga pulis na patay mga hindi Ayun na nga, okay na sana yun. Si Jello. Pareho daw nung napatay yun, pareho kung hindi man nakaluhod, nakahandusay. Nakahandusay na, nakadapana, o nakahiga na. Yun na nga. Inabuso yung kanyang unang pag-ako sa mga pulis eh. Kaya ngayon, nag-iba na ng tono ang presidente. Abangan na sa mga susunod na yung mga speaking engagement, hindi naman nawawala na mapag-usapan o i-discuss niya yung kampanya kontra illegal na droga. Ang inyong kapuso, Tuesday sa Dunyo ng GMA Super Radio, Daisy Rabovi, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. O nga pala, no, buti pinaalala ni Ellie Saludar. Nasaan na yung mahabang listahan? Ngayon daw, meron tinatawag na updated. Ay, makapal. Oo, pinakahuling listahan ng mga narco-politician. Nasaan na yun? Winawag-iwa yun ni Presidente Duterte nung araw, di ba? Sabi niya, ayan dinala pa niya yun sa mga interview. Hindi pa yata natatapos basahin, Mike. Updated listahan ng mga narco-politician, mga prosekutor, dati tawag natin mga judge, mga pulis. Yan sana unahin ni Duterte. Hindi yung mga katulad ni Kian at Angelo. 17 anyos. Si Kulot, 14 anyos. 28 hanggang 30 ang tama ng saksak. Unahin niya, sabi ni Elisa Duran, may tama rin itong batang to, ha? Ang haba ng update na narco-politician, prosecutor, judge at police. Yun sana unahin ni Duterte. Puro mahihirap ang itinutumba. Bakit? Wala bang mayaman na adik? Wala bang mayaman na pusher? Drug lord? Yung nga mayayaman eh. Hindi ba? Yung mayayaman, mga yayaman, mga drug lord, kaya nilang kumuha ng mga magagaling na mga abogado. Abogado. Si Kian, ano nga alang kaya nun? Si Jello, ano kaya nun? Si Kulot, ano kaya nun? Si Kulot na kilalang utusan ng bayan. Yung mga tumitira ng cocaine, yung mga tumitira ng heroin, tsaka ecstasy, tumitira ng mga sosyal. Yung mga sosyal na mga drugista. Always, there has to be the element of the performance of duty. And you do not kill defenseless persons. I'm sorry, but I will pursue the cases against the police. And if need be, they should go to jail. Wala akong inutos na patayin mo yung bata o matanda, and even the enemy on bended knees. The attacks about extrajudicial killing. Of course, we do not like it. And if you're into it, I'll see to it, you go to jail. Baka ako pang babaril sa iyo.
Sabi ni RJ, baka doon kaya hindi mailabas yung listahan kasi may mga pangalan doon ng mga taga-triad. Ba't hindi? Kung talagang kompleto yan mga puso, di ba? Yung mga triad, Mike, nasa China eh. Oo nga pala, baguhin natin ang awitin natin. Ngayong araw na ito, ngayon ba, ikabalo ng Setyembre, tradisyonal ito, tradisyonal. Nagsimba na ako. Wala naman to sa Biblia eh. Oo. Hanapin nyo sa Biblia ito. Birthday. Mula luma hanggang katapusan ng bagong tipan, wala ito. Puso, paggunita ng kaarawan, ni ang tawag ng mga Katoliko, Mama Mary. Ina ni Yesu Cristo. Ngayon pinagdiriwang, ginugunito ang kanyang kaarawan. Ave Maria. Salamat, Professor Lopez. Madaming ano ngayon, madaming nagsimba. At magsisimba pa mamaya. Happy birthday, Mama Mary. Ave. Ave Maria. Ave Cesar. Hail Caesar. Ngayon, Hail Ave Mary. Maria. Hail Mary. Tira. Santa Maria. Ina ng Diyos. Ayos ba? Happy listening kay Tere Andrada Isla. Si Tere, ang ating kasama dito dati sa Channel 7. Happy listening sa inyo. Happy viewing. Pati si Paul. Sa loob po lamang ng ilang saglit, super balita sa baga. Nationwide. Worldwide, netwide. One more time. Everybody! Diyan lang po kayo mga kapuso. Magbabalik kami ni Joe Pare. Magkanyan, kaporma ka na. Aga-aga mo na. Sabi nyo nga ito. Aga-aga, nakaporma. Sa loob po lamang ng ilang saglit, super balita sa baga. Nationwide. Worldwide, netwide, radyo na! TV pa! Isang minuto na pa makalipas sa ikapito ng umaga. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Double B. Dalawa o hanggang tatlong stab wounds po niya ay meron pang tissue reaction. So namumula pa yon, dalawa o tatlo po yon. At yung iba po ay wala na. Ang ibig sabihin po noon, yung iba ay patay na siya nung in-inflict. Classify that as defense wounds. Yung mata po niya are swollen. Yung ilong ay namamaga din po. Yung upper and lower lip ay namamaga rin, indicating blunt force, maaari pong binugbog. Marami pong gasgas din sa mukha. Double murder and violation of anti-torture law. Dahil dalawa ito. Yung sasabing alibay na ng hold up, assuming without admitting, hindi dapat ganito ang ginawa sa dalawang ito. To mislead the investigation about the disappearance nitong victim. No? So, tinapon din nila ito sa ilog, di ba? Kasi siyempre may tubig, tsaka mahirap yung ebidensya, mangalap ng ebidensya. Wala namang struggle doon sa crime scene, no? Na magpapatunay na he was killed there. May nagsabi po sa akin yung kaibigan niya, si MJ. Sabi po niya sa akin, kung umuwi daw po si Kulot kagabi. Sabi ko hindi. Ang sabi sa akin, nung umaga, mang-hold up daw sila eh. Sabi ko saan? Sa Taytay.
Good morning! Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B Super Radio. Tuloy-tuloy po ang agos ng mga balita, alas 8:41, 30 segundos. Ngayon pong araw ng Biyernes, ikabalon ng Setyembre, taon 2022, o September 8, 2017. May binabayaran pong upang Comelec sa isang warehouse o bodega. Nandun po yung mga balote ng eleksyon o mga kapuso. Yan daw upa na yan, hindi daw, ano ba ito? Paano ba ito? Ito yung epekto nung reklamo ni dating Senador Ferdinand Marcos laban kay Vice Presidente Leni Robredo yung sa eleksyon. Yung nakadayaan, di ka man mga kapuso. Si Cecil Villarosa may balita tungkol sa Comelec. Cecil, pasok! Hindi ipapasalumay ng Presidential Electoral Tribunal sina dating Senador Bongbong Marcos at Vice President Leni Robredo ang halaga ng buwanang upa ng Commission ng Elections sa kanilang warehouse kung saan naroon ang mga vote counting machine o VCM sa resolusyon ng Presidential Electoral Tribunal na iteksang August 29, 2017, tinukoy na hindi ibabawas sa cash deposit ni Marcos at Robredo ang 5.6 million pesos na halaga ng upa ng Comelec sa kanilang warehouse. Pagbigay linaw ng PEP, hindi naman kasi kasama ang nasabing gastusin sa retrieval at transportasyon ng mga ballot box patungo ng Supreme Court compound kung saan gagawin ang manual recount ng mga balota. Alinsunod sa tinatakda ng Rule 33 ng 2010 PEP rules, ang cash deposit electoral process ay gagamitin lamang sa gastusin sa paghahatid ng mga balota sa tribunal at sa kompensasyon sa mga miyembro ng Revision Committee. Ang inyong kapuso sa Subuyerosa ng GMA Super Radio Dizabodi, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Samantala, alas 8:43 at 20 segundos, Department of Finance, planong bigyan ng mga patrol boat ang Bureau of Customs. Wow! Bago pa man makadaong sa laot pa lang, kukumpis kayo ng mga kontrabando, gano'n ba yun? Mag-i-inspeksyon na ng mga barko at mga laman ng mga barko. Divine Reyes, pasok Divine! Tinatrabaho na ngayon ng Department of Finance at Department of Transportation ang paglilipat ng ilang patrol boats sa pangangasiwa na ng Bureau of Customs para mapalakas ang kakayahan nito laban sa smuggling activities at sa tinatawag din na border protection ng bansa. Sa ilalim ng Philippine Ports and Coast Guard Capability Development Project o yung PC Vessels Project, 4 na unit ng 24-meter vessel at isang 82-meter vessel ang kinuha ng gobyerno sa pamamagitan ng pautang sa ilang European bank. Inaasahang darating sa susunod na taon ang 4 na 24-meter boat habang nasa Pebrero naman ng taong 2019 ihahatid sa Pilipinas ang 82-meter boat. Sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez III na kinausap na nito ang DOTR para maibigay ang ilan sa mga bangka na ito sa BOC at magamit sa kanilang operasyon. Na na nga pong tinukoy ng BOC na aabot sa mahigit 50 bilyong piso ang nawawala sa kita ng gobyerno dahil sa pagpupuslit ng mga sasakyan, langis at sigarilyo papasok sa bansa. Ang inyong kapuso, Divine Reyes, GMA Super Radio, DCWB, walang kinikilingan, walang piniprotektahan. Ito ang sama-sama nating pagiging ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Mga kapuso, hindi po totoong mga nakatatanda lang. Nakatatanda, hindi ba tatanda? Nakatatanda, sabi ni Kuya Eddie Ilarde. Hindi totoo yung mga nakatatanda lang ang nagiging makakalimutin na tulyanin. Pati po mga bata, pwedeng tamaan yan. Lahat ng edad, wala pong tinatawag na exempted po dyan. Lahat po tayo dyan. Kaya lahat po ng mapa-estudyante, kayo mga nagtatrabaho, mga ginang ng tahanan, mga retirado, o ano man ang sitwasyon nyo, tayo nyo sa buhay. Lahat tayo pwedeng tamaan ng pagiging ulyanin at makakalimutin. O mga kapuso, kaya importante na lahat tayo, mula mga bata hanggang nakatatanda, nagme-Memo Plus Gold. Ito po ay pang-iwas po sa pagiging makakalimutin at ulyanin sa natural na paraan. Ang pangunahing sangkap po ng Memo Plus Gold ay tanim, herb, Bacopa Monnieri. Ang tawag po doon ay memory enhancer, mga kapuso. Pinag-iigting noon ang nerve impulse transmission sa utak, yung daloy ng kuryente sa utak, mga kapuso. Yan ang ginagawa ng Memo Plus Gold. Walang patidyon, walang putat, kaya tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente. Good ang memory, matalas ang memory, ang concentration, mga kapuso. Ayan, para iwas kalimot, Memo Plus Gold. Mabibili po itong Memo Plus Gold sa lahat ng mga Mercury Drug at panganangungunang mga butika nationwide, mga kapuso, para iwas kalimot, Memo Plus Gold. At tandaan po natin, lamang ang tao na may good memory. Oras po natin, alas 8:46 at 30 segundos.
Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baggets. B for brakes, L for lights, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, T for tires, at S for self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Nasabi na kinontra nyo yung ilang mga isinusulong ng administrasyon katulad nung tax reform at yung mga national ID system. Ano masasabi nyo sa mga criticism na ito? State of the Nation with Jessica Soho. Lalo pa nga tumindi yung aerial bombardment laban sa grupong Mountain na nagsimula na rin umanong manunog ng mga kabayan dito. Mahigit 2 milyong pisong halaga po ng iba't ibang uri ng droga ang nasabat naman sa isang condo unit sa Makati. Kaya mo yan. Parang ito, McDonald's Sundae and McFloat, 29 pesos each. Ang buhay, wala nang isasarap pa. Oh, sumarap pa ito Ang new Tang Orange. May new, fresh, juicy orange taste with real food extracts. Your best Tang made even better. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. May nagsabi po sa akin yung kaibigan niya, si MJ. Sabi po niya sa akin, kung umuwi daw po si Kulot kagabi. Sabi ko hindi. Ang sabi sa akin, nung umaga, mang-hold up daw sila eh. Sabi ko saan? Sa Taytay. Umuwi yung 3 dahil natakot. Yung 2 na lang ang tumuloy. Hindi si Kulot sumama ng kinabukasan ng 18. Bali, ang gumawa na lang yung car. Siya na lang ang nang-hold up sa taxi. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. President Seguros, may papasok mong flash report. Superradyo DZWB Flash Report. Flash report mula kay Ning Parabilo. Ako, malakito mga kapuso. Ning Parabilo, pasok Nimpa. Yun ang flash report, dial tone. May flash report po tayo mga kapuso. Flash report. Superradyo DZWB Flash Report. Ito ang sama-sama nating pagiging ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Superradyo DZWB Flash Report. May flash report. Balita mula sa Senado. Si Nimpa Parabilo po, may flash report. Nimpa, pasok! Yes, Mike, naka-deploy ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms para arestuhin si dating Customs Commissioner Nicanor Faldon. Ayon kay Retired General Jose Balahaja, Sergeant at Arms ng Senado, natanggap nila kagabi, pasado alas 6, ang arrest order mula sa office ni Senate President Coco Pimentel na siyang nakapirma sa arrest order. Kaya ayon kay General Balahaja, nakausap ko kanina lamang, kailangan nilang ipatupad itong arrest order. Ito yung sorpresa, nakausap ko rin Mike yung isa sa kanyang mga idineploy ni General Balahaja at na pag-alaman natin na nasa area na yung kanyang mga tauhan kung saan inaasahang lulutang ngayong umaga si Faldon. Anong ibig sabihin nasa area na? Nasa area sila ni Faldon? Oo, nasa area ni Faldon. Ha? Oo. Di mauulit na naman yung pagtatago ni Faldon, pagiging puganti niya kung sakali, kumatuloy. Oo, liban na lang kung kusa siyang sasama. Sa Taytay yan, Sa Taytay Rizal? Ayan, may live na kuha ka eh. Oo. Sa GMA News TV, radyo na, TV pa tayo mga Ayun, kusumahan natin. Diyan ba yung bahay ni Faldon? Sa bahay kasi may abiso siya na may press conference siya ngayong umaga alas 10. Ayun. Oo. Oo.
Mike, ito, surprise ito dahil ang Saan daw sabi siya kahapon, nagpapa-press conference dapat ngayong umaga? Sa bahay niya? sa bahay niya, sa Rizal. Saan siya pinuntahan ng mga tauhan ng Sergeant at Arms ng Senado? Doon na, Mike. Nandun na sa area. Nandun na. Oo. Mike, ganito. Surpresa yan dahil ang sabi kahapon ni Senator Richard Gordon sa open hearing, sa Blue Ribbon hearing at saka sa aming interview, contempt na nga itong si Faldon. Pero aarestuhin lamang ito kapag hindi siya dumating sa pagdilig ng Senado sa Lunes. Sasabihin ko na sana yun, Nimpa. Yun din ang pagkakarinig at pagkakaintindi ko kahapon. Ang sabi ni Gordon, contempt na yan si Faldon kasi supina yung para kahapon, di siya sumipot. Baka may sulat siya, hindi ba? Yes, Mike. At saka kasi... Pero sabi ni Gordon, bibigyan pa siya ng pagkakataon sumipot sa Lunes. Kapag hindi sumipot sa Lunes, tsaka lang siya pa-aresto. Pero ngayon, pinapa-aresto na siya. Ganun ba yun, Nimpa? Oo, Mike. Ang sabi ni General Balahadra, ibinaba kagabi yung arrest order. At saka may kasi ang sa proseso sa Senate, eto merong sampina, pag sinuwa yung sampina, mag-i-issue sila ng show cause order. Pagpapaliwanagin muna yung isinampina kung bakit hindi siya sumipot at kung bakit hindi siya dapat na i-contempt. Pero kahapon, doon sa Blue Ribbon, sabi nga, contempt na itong si Faldon dahil nagalit ang mga senador doon sa sinabi ni Faldon sa sulat na sabi niya hindi talaga siya dadalo na sa mga pagdinig ng Senado kahit ng Kamara dahil wala daw siyang tiwala na dun sa mga senador dahil hindi napata sa kanya dahil may mga paratang na laban sa kanya. Kinontempt siya, pero nga, yun ang sinabi na aarestuhin lang siya pag hindi siya umattend sa hearing na nakaschedule sa Monday pa. Pero ito na nga, ang sabi ni General Balahadra, may arrest order, kaya i-implement nila ito. Anyong kapuso, Ninfa Ravelo ng GMA Super Radio, DZWB. Walang sinipilingan, walang pinapadaghan. Super Radio, DZWB, Last Report! Ito ang ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Alas 8:53 at 20 segundos, nakatutok ngayon sa may bahay ni dating Customs Commissioner ni Colonel Faldon, si Rod Vega. Rod, anong sitwasyon yan sa bahay ni Faldon? Mike, nandito tayo sa Palmera 6th Subdivision sa bahagi ng Taytay sa Lawigan ng Rizal. Ito yung Mango Street. Ito yung number 25-20. Ito yung bahay kung saan inimbita nitong si dating Customs Commissioner Nick Faldon ang mga miyembro ng media doon sa isang press con niya kung saan niya inakusahan at sinagot pala yung akusasyon nitong si Senator Pamphilo Lacson at inakusahan na yung anak ni Lacson ay involved sa smuggling. Sarado itong bahay. Lumang bahay ito, Mike. Isang lumang bahay na sa ngayon ay nakapilid yung pintuan. Wala pa tayo. Rod, sigurado ba tayo nandyan si Faldon? Yun ang isa sa mga impormasyon na hindi natin pwede na, kumbaga, sinukumpara ba rin natin. May mapapagtanungan ba tayo dyan kung nandyan si Faldon ngayong umaga? Ngayong umaga, natanong ko kung napunta daw si Faldon. Sanay na sanay kung yan, mag-alapanos siya, nung iyan ay isang rebelde pa. Matatanda mo, nung tumakas yan dati, ay kasama ng isang nurse, nagpakumpay ng picture na doon sa DOJ. Pugante siya. Pero ngayon, napagtanong kayo namang kapitbahay dito, wala po silang idea kung dito nagpalipas ng gabi si Faldon siya. Sabi ni Faldon, dito siya umuwi dito sa bahay niya na ibinigay niya sa kanyang ina pero sa kanyang pampangalan. Kanina may umikot dito isang Innova red plate ang ating tumigil dito sa harapan. Tinatanong natin kung sila ba'y galing Senado pero dalawang tao yon, hindi na sila nagbigay ng anumang pahayag at tumatang kumbaga umiiling-iling lamang sila. So, meron bang mga taga-Senado na dyan? Wala pa tayo nakikita, Mike. Ang nakita ko lang kanina, napinsang ko lang, meron umiikot na isang probadong sasakyan na red plate. Nakikita namin naglalakad sa kuha nyo, mga cameraman Oo. Wala pa tayong nakikita ngayon dito na taga-Senado. Dala-dala pa yung tripod, Dito naman sa luma niyang bahay, yung sinasabi niya dito sa lumang bahay, dito na yung mga miyembro media nag-aabang doon sa 10 o'clock na press conference na ginawa dati, doon naman sa covered court. Nasaan yung mga taga-media? Nasa loob ng bahay o nasa labas ng bahay o nasa loob na? Pakiulit, Mike? Yung mga miyembro ng media na inanyayahan ni dating Commissioner Faldon dahil magsasagawa siya ng press conference ngayong alas 10. Nasa labas ba ng bahay niya yung mga taga-media o nasa loob na ng bahay niya pinapasok niya? Nasa labas ng bahay pa rin. Nasa labas pa rin, okay. Sige, Rod. So, babalik ako dito sa sitwasyon dito habang hinihintay natin kung ano yung mga kaganapan dito naman sa bahay, sinasabing bahay nitong si dating
Apason sa Commissioner ni Senat Eldon sa bahagi po ng Palmera 6 sa Taytay, Rizal. Ang inyong kapuso, Rod Vega ng GMA Superasya dito sa Bagulang Pilipinas. Walang pinagtatagsan. Balikan natin si Nim Panabilo sa Senado at malinaw natin. Umalis na ba ron yung mga aaresto kay dating Commissioner Paldon? Pinaaresto na po. Meron na pong ukautusan pirmado po ni Senate President Coco Pimentel. Surpresa na po ito, surpresa. 3 minuto bago mag-alas 9 ng umaga. Malaman natin mula kay Nim Panabilo. Nimpa, umalis na ba dyan sa may Senado yung mga aaresto kay Captain dating Kapitan Paldon, dating Commissioner Paldon? Nimpa? Ano, Nimpa? Umalis na ba dyan sa may Senado yung mga tauhan ng Sergeant at Arms? Yung po ang aaresto mga kapuso kay dating Commissioner Paldon. Malaman natin kung mula kay Nimpa Panabilo. Nimpa, umalis na ba dyan sa may Senado yung mga dadampot kay Paldon? Pakiulit, Mike. Umalis na ba dyan sa Senado yung mga aresto kay Paldon? Mike, kanina pa actually nandun na nga sila sa area. Ganoon? Na ang sabi nga sa akin ng isa sa mga arresting team, yung member, nasa labas lang sila ng bahay ni Paldon. Ganoon? Yes, Okay. Sige, salamat sa impormasyon. Abangan natin. Salamat din pa, Yes, Mike. Ito ang sama-sama nating pagiging ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Alas 7:58 na po, 2 minuto na lang. Alas 8:58 na po, 2 minuto na lang, alas 9 na po. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, tiyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Tapat sa balita, yan ang aming panata. DZWB Super Radio 594. Lagi naka-alerto, servisyo totoo. DZWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZWB. Paano kung sa kasal ng ex mo, ikaw ang... Oh, honey, say hi. Siya si... ako ang wedding coordinator niyo. Mukha pa naman siyang kuneho kapag nagugulat siya. May second chance pa ba? Gusto kong magpakasal. O may second wedding na? Secret Hotel, Lunes hanggang Biyernes, 11 p.m. sa GMA News TV. Hello mga kapuso, ako po si Nathaniel Mangtani Cruz, ang nag-iisang ekspertong totoo. Ito po ang programang ready sa balita at impormasyon ukol sa panahon o sakuna. Importanteng laging maging handa. Samahan niyo po ako makinig sa I Am Ready sa Double B. Napalayo sa Avila si Almiro. Si Almina ay naasahang magliligtas sa ating lahat dito sa Avila. May pag-asa pa, si Almiro. Lalong tumitindi ang sakit. Dahil malapit na matapos. Paano niya ngayon haharapin ang kanyang tungkulin bilang sugo ng mga mulawin? Ako, si Almiro, at ako ay isang mulawin. Mulawin versus Ravenna sa GMA Telebabad.
Ready ka ba sa lindol? Alamin ang mga numero maaaring tawagan. 911 para sa National Emergency Number. 136 para sa MMDA. Ang mga hotline ng NDR-RMC. At para laging updated sa lagay ng kapaligiran at mga ulat panahon, i-follow ang Twitter account ng Pag-asa, MMDA, NDR-RMC, GMA News at I Am Ready. I Am Ready. Alerto sa lindol ng GMA News. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. EJ Francisco, magandang umaga. Salamat sa iyong pagtitiwala. Lahat daw ng ini-endorse namin dito, binibili ni EJ Francisco RN, registered nurse. Ganun ba yun? Oras po natin, alas 9:01 segundos. Isa't kalahating minuto makalipas sa ikasyam ng umaga. May airstrike na naman sa Marawi. Live report po ito mula kay Benji Liwanag sa Marawi. Benji, ano nangyayari dyan? Pasok! Hello, Benji. Ayusin natin para ka nasa kuweba. Ba't ganyan ang audio mo? Leanne, ano nangyayari doon sa Marawi? Okay, ayusin na natin. Hello, Benji? Benji, pasok, Benji. Ilang minuto pa lamang yung nakararaan ng biglang magbagsak ng airstrike, ano? Pero mahigpit na yung seguridad, halos lahat yung mga residente. Buhay na buhay naman yung loob ng Mindanao State University. Patuloy yung pagpasok ng ating mga mag-aaral. Pati na yung mga ilan sa mga tindahan, Mike. Benji, matanong ko lang. Pag ganyang may airstrike, ayan, kitang-kita namin yung pagsabog ng mga rocket na pinapaulan ng mga aeroplanong pagdigma natin. Pag ganyang may airstrike, dinig ba yan sa loob ng Mindanao State University ng mga nag-aaral doon? Hindi lang dinig, dama mo. Kasi yung... Pero paano yung klase nila? Tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy, hindi naantada yung klase. Nagbubomba na ganyan, sumasabog, bumuputok, tuloy ang klase? Tama ka, Mike. Wow. Mararamdaman mo talagang pati yung building dahil nag-echo, maliban din sa echo, yung gumuga ng konti, yung mga busade. Ito yung ilan sa mga nararamdaman sa loob mismo nitong Mindanao State University. Kaya matindi. Pero Mike, hindi alintana ng mga ilang professors pati mag-aaral dahil ito'y tuloy pa rin ang buhay at hindi sila padadaig dito sa nagaganap na krisis pati na sa nagaganap na bakbakan dito pa rin sa loob ng main battle area dito sa lungsod ng Marawi. Sa mga oras na ito, Mike, napakatindi ng sikat ng araw, napakaganda ng lawa nitong Lanao at makikita mo naman yung main battle area na punong-puno ng usok, kaliwat kanan at ito yung ilan sa maliban doon sa pagdagsak ng bomba mula naman doon sa airstrike ay meron pa rin mga mortar fire at palitan ng putok. Sa pagsabi ng panig, ito ang militar at polis. Laban naman sa grupong Monte, Abu Sayyaf, IT. Live na rito sa Marawi ang inyong kapuso. Benji Liwanag, GMA Super Radio, DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotekta. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Oras po natin, 4 at kalahating minuto makalipas ang ikasyam ng umaga. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Sa balita, yan ang aming anata. DZBB Super Radio 594. Lagi naka-alerto, serbisyong totoo. DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB. Anong luto ang gusto nyo? Anyhow o inihaw? Nawawala na Pwede yung na ibon yan. ko. Naluluto na din yung pupil ko. Naghanap ang Pop Talk ng 3 grilled restos na ating sasampulan para sa isang mauso pero guilt-free na chibugan. Alin kaya sa kanila ang pop or flop? Complete meal. May gulay-gulay. Juice up siya nung niluluto. Tapos yung kinain ko ang soft slice. Cheers! Ngayong Sabado, alas 8 ng gabi sa Pop Talk. Wagas ang kwento ng ating pag-ibig. Di mo akalain sa
Wagas, Sabado 7 p.m. Itong News TV Quick Response Team sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan, walang luto sa investigasyon. Yan ang tinayak ni Pangulong Duterte kaugnay ng kaso ni Kian de los Santos. News TV Quick Response Team. Lunes hanggang Biyernes, 5:15 p.m. We have issues with the garbage, and that's why I made my place to be an awareness. I've made this place out of plastic bottles and glass bottles. Our goal is to become a zero-waste hostel. We have bins for all kinds of waste. Napag-isip-isip ko po na paano paraan makakatulong tayo sa kalinisan ating Siargao. Ano, sama ka sa biyahe ko? Ready ka ba sa lindol? Ngayon pa lang, ilagay ang mga babasagin, mga deboteng kemikal o likidong maaaring magliyab sa pinakamababang bahagi ng mga estante. Habang lumilindol, lumayo sa mga salamin at mga gusali na babasagin ang mga bintana o dingding. Pagkatapos ng lindol, linisin ang mga natapong kemikal na madaling magliyab. I am ready. Alerto sa lindol ng GMA News. Gusto niyo bang sumaya? Pwes, makinig sa masasayang balita. Ang cancer ay maiiwasan kung ang mga ito inyong lalantakan. Gusto niyo ba uli bumiyahe? Ito ang bago naming nadiskubre. Good news! Lunes, 8 p.m. Pinarangalan ng GMA Network bilang Outstanding Station sa Volunteers Against Crime and Corruption OVACC Awards. Outstanding News Program ang 24 oras at Outstanding News Anchor si Mel Tiangco, Vicky Morales at ang Hall of Famer na si Mike Enriquez. Kinilala din sina Susan Enriquez, Marisol Abdurrahman, Jiggy Manicad at ang Reporter's Notebook sa GMA News TV. Ginawaran ng Special Award si Jessica Soho at ang State of the Nation. Best Teleradio Program naman ang AA sa Double B at Best Teleradio Anchor sina Arnold Claudio at Ali Soto. Umani din ang parangal ang DZDD bilang Outstanding Radio Station, ang Bango na Bayan at si Joel Reyes Zobel. Maraming salamat po at congratulations sa atin mga kapuso. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Meron ka bang tato sa likod mo? Meron po, Mr. Chair. I can imagine it's a colored and dragon-like figure tattoo. Am I correct? I invoke my right to privacy, Mr. Chair. Well, ito pong informasyon na ito ay itong intelligence information na ito ay ibinigay sa akin na isang foreign country na ang sinasabi ay itong si Vice Mayor Paulo Duterte ay member ng Triad at ito ang proof ng kanyang membership ay yung tattoo sa likod. Yan ang mag-i-explain ng lahat ng ito at merong mga competition among syndicate. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Meron po tayong tatanggapin flash report mula sa Iloilo. Superradyo DZDD Last Report. Ano, epekto ba ito nung inanunsyo na i-destiny raw itong si Chief Inspector Espinido sa Iloilo? Ayun na, kaliwat kanan na. Ngayon naman mga kapuso, bahay ng isang vice alkalde dyan sa may Maasin, Iloilo. Live report mula sa Superradyo Iloilo, GMA Iloilo, si Ivan Aguana. Ivan, Mayo Aga, ano nangyari dyan? Yes, Mike, nasok ng mga otoridad ang bahay ng Vice Mayor ng Maasin na si Vice Mayor Francis Amboy gamit ang isang search warrant. Naging emosyonal ito at ikinagulat ang pagpasok ng mga kapulisan sa kanyang bahay kaninang madaling araw na nagtagal ng halos 1 oras dahil umano sa mga tinatagong mga baril nito. Pero naging negatibo naman ang operasyon. Naging kontrobersyal Vice Alcalde ang bayan ng Maasin nang ipinahayag ng presidente na isa ito sa mga politiko na nasa kanyang listahan ng mga narco-politicians. Sa kabilang dako, pinabulanan rin ng Vice Alcalde ang alikason na tinatago nito ang isang subgroup leader ng Preventivo Group na nakakapatay ng mga Mike na si Ernesto Erning Bolivar na isa sa mga target sa ngayon ng PRO6. Pinasalamatan naman ito ang naging matiwasay na aktuasyon
At sumunod naman sa protokol sa pagserbe ng search warrant sa kanya ng mga otoridad. Live mula sa lungsod ng Iloilo, ang iyong kapuso ay Panagwana nagulat para sa Super Radio DZWB. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Super Radio DZWB Last Report! Super Radio! Samantala, balikan po natin yung bahay ni dating Customs Commissioner Nicanor Faldon na pinuntahan na po ng mga tiga-Sergeant at Arms ng Senado para arestuhin siya. Dahil nagpalabas po ng kautusan na arestuhin siya. Kautusan lumabas kagabi na pirmado po ng Presidente ng Senado, Senador Coco Pimentel. Rod Vega sa bahay ni Faldon. Kamusta na dyan? Mike, lumipat kami noon doon sa dating yung bahay mismo ni Faldon na kung saan siya nagpatawag ng press con. Dito sa isang bahay, mga 5 kanto ang layo mo sa Mango Street ay ito isang konkretong bahay, sinasabing tahanan ng kanyang kapatid, pero sarado pa rin to. Nandito na yung mga tauhan ng usaa ng Sergeant of Arms Office at wala pa rin lumalabas dito sa kulay yellow na bahay. At dito sa may bahagi ng Palmera 6, nakaantabay pa rin yung mga tauhan ng Sergeant at Arms at dun sa mga susunod na magiging action nila. Pero yung confirmation, kinumpirma namin dun sa lang source kung matutuloy pa yung press con ngayong alas 10 ay wala pa rin binababisa sa atin kung ito'y matutuloy dito sa bahagi ng Palmera 6. Ang bahay doon sa kabila naman na nakapilit pa rin ay inaikot. Ikaw muna, Rod. Lumipat kayo dyan sa bahay ng kapatid. Mike. Bakit? Doon sa yung original na tinitira niyang bahay, meron ding tao doon na meron ding tiga-Sergeant at Arms. Ano ba yun? Inikutan nila. Positibo yung sasakyan nakita natin na may sakyan ng dalawa ay taga-Sergeant at Arms Office. Wala din silang nakitang tao doon kaya't nagbakasakali sila dito sa isang bahay ng kanyang kapatid. Dito pa rin sa loob ng subdivision sa Palmera. Pero wala pa rin tao sa mga oras na ito. Nakapilit pa rin yung pintuan ng bahay ito na dito sa may bahagi ng Palmera. At sa mga oras ito ay patuloy nakaantabay itong mga tauhan ng Sergeant Arms. Pero yung mga tauhan din ng Taytay Police na ito ay parang security na rin dito sa mga oras na ito sa bahaging ito ng Palmera 6 sa Taytay, Rizal, Mike. Yung nakikita nating kuha ngayon sa GMA News TV? Yes, Mike. Live yan, ano? Yan ba yung bahay ni Faldon o bahay ng kapatid? Kung yung kulay dilaw itong bahay ng kapatid, Mike. Oo, yan, yung kulay dilaw. Bahay ng kapatid niya yan. Ganun. At medyo maganda-ganda nga eh. Yung doon sa sinasabi niyang bahay, yung napundar niya noong siya nasa serbisyo. Luma na yung Mike eh. Medyo... luma na yun. Marami na tayong kuha nun eh. Ito ay yung bahay ng kapatid niya, 2-story to. At talaga nakapinid eh. Nalapitan natin. Ikaw ba yung naglalakad dyan na nakapula? Mike, ako yun. Ikaw ba yan? Galing ng forma mo, pare Wala. Ang galing ng emote mo Siwang tong bintana, wala akong nakikitang tao sa loob eh. Ano ka mo? Sumilip ka. Nakikita ka naman. Sumilip ka dyan. Magingay ka, baka may aso dyan. Walang tao sa loob. Paano mo alam walang tao sa loob? May siwang dito. Hello. Ayan, hello. Walang ano eh. Kumatok ka. Tao po. Wala. Kausap ko yung bike. Sabi mo, parang hindi Pilipino. Tao po. Tao po. Sarado talaga. Gusto mo yung tao po mo, Rod. Parang ang lumanay. Tao po. Wala talaga, Mike. Malakas! Tao po! Wala. Nakikita ko din, payong lang. Payong? Okay ba? Teka mo na, may tao doon sa likod mo. Sino yan? Ang tao? Wala. Tao yan eh. May naglalakad sa likod. Tuloy lang eh. Yung pababa, Mike. Taga-usa. Ito po. Yung taga-Office of Sergeant Arms. Pero sa oras na ito, talagang ang tabay na lang kami dito. Either kung dito o doon naman sa kabilang bahay. Pero kakausap namin yung taga-Office of Sergeant Arms. Ang sabi lang, ang magbibigay na ng statement ay si General Balaja, yung kanilang hepe. Mula dito sa Palmera. Si General Balaja, nandyan? Wala, Mike. Mga tao niya lang nandito. Teka muna, Rod. Paano mo alam ko na walang nangyayari doon sa bahay ni Faldon? Bahay ng kapatid ka mo, no? Bahay ng kapatid. Paano mo alam muna nangyayari doon sa bahay niya? Yung sa kabila, saradong pintuan, Mike. Walang tao talaga. Sarado din? Sarado wala rin din. tao? Ay baka na tulugan niya na.
Yun ang hindi natin na... Sanay magtago yung Paldon na yan eh. Hindi natin malaman kung... Di ba nung rebelde siya? At... Ayan, marami na kayo. 3 na kayo dyan ngayon. Ito. Sino ba yung mga yan? Ha? Sino ba yung mga yung palakad-lakad dyan? Mga program media. At tiga-media? Oo. Tiga-media ba yan? Tiga-Sergeant at Arms? Iba taga-Sergeant at Arms eh. Mahaba na yung mga pag-ilan ng sasakyan dito. Itong subdivision to. Bumalik ka dun sa camera. Bumalik ka dun sa frame. Ito ba? Pumorma ka dyan. Ayan, Sige na. Ayan, Mike. Wala, hindi ka nakikita eh. Ito? Bumalik ka, pumorma ka. Yan! Ayun. Ayan ka, anak ka naman talaga ka ng Rod Vega. Alam mo, Mike, nung Ba't kayo nagtatawa? Pinagtatawanan niyo ba si Rod Vega namin? Ha? Pinagtatawanan niyo ba si Rod Vega? Huwag niyong pagtatawanan si Rod Vega. Ako ang kaaway niyo pag ginawa niyo yan. O sige Rod, tuloy mo yung balita mo. Itong subdivision na to, medyo talagang walang masyadong tao na... Sumasaludo daw sila sa Bureau Chief ng Tacloban. Tacloban ba to? Ha? Saluduan daw nila ang Bureau Chief ng Tacloban, RGMA Tacloban. Sino ba yon? Etong lugar na ito, Mike, Alpha 6, no? Mababagit ko lang, hindi masyadong, pag may gantong event, katulad ng nakaraan, hindi masyadong kinupuyong yung tao, wala masyadong musutero. Ang napagtatanungan lang namin, ang nakarina, yung isang kapitbahay. Ikaw ba naroon? Yan bang subdivision na yan, may gate yan na may gwardya? Meron, Mike, gate na may gwardya. Patay na. Doon pa lang sa gate, alam na ni Paldon, parating na yan. Nagtataka kami nung nakaraan, Mike, maikwento ko lang. Linis-linis, yan. Sige, hindi kami hiningan ng ID nung pumasok. Huwag kang tumalikod, humarap ka sa camera. Huwag kang tumalikod, Rod. Nakatalikod ka, kabastos ang kawa yan. Nung dati Rod, sandali lang. Rod, yan! Ganyan. Baka bukasiper. Tapos, yan. Nung Sige. nagpa-press con siya noon, doon sa gate pa lang, hindi kami hiningan ng gwardiya ng ID. Ganon. Pero ngayon, hiningan na kami, kumbaga medyo nagsikip ng seguridad, although nakapasok kami sa loob. Nagkataka kami, bakit ganon? Dahil dati naman kumbaga, agad naman kami nakakapasok. So, etong sitwasyon ngayon ay wait and see situation sa mga oras na to dito naman sa bahagi ng Palmera 6 Subdivision sa Taytay, Rizal. Ang inyong kapuso, Rod Vega ng GMA Super Radio, PCW lang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Super Radio! At oras po natin mga kapuso ay alas 9:18, 18 minuto makalipas ay ikasyam ng umaga. Kaya pala di mga rap file pala yun, file video. Hindi, live yun. Huwag kang maganyan. Ang laki ng hirap ng mga tao makuha yung kuha tapos sasabihin mo, file video po. File video pala. Kaya ko magsisino ka na Sino ka na? Dali. May tinututukot tayong balita ngayong umaga. O sige, tutukan natin. Yung pagka-aresto kay dating Commissioner Paldon.